Okay guys, good day. So meron na naman tayong bagong recipe for today. Welcome to Kusina ni Kabisi. Guys, kung nakikita nyo, ingredients natin is for pangsisig. Meron tayong pepper, onion powder, chili powder, salt, and sugar. Meron tayong green chili, onion, meron tayong liver. At nakikita nyo isa na yun yung pita bread. So kasi dalawang gagawin natin. Gagawa tayong sisig, tapos yung sobra sa sisig ipapalaman natin sa pita bread. Okay? So again, garlic, meron tayong giniling na baka. Yung giniling na baka ginamit ko lang yung frozen, guys. So saute tayo ng bawang. Saute lang natin yung bawang, tuloy-tuloy. Tapos pag medyo maamoy na yung bawang, lagay na natin yung sibuyas. Okay, so the usual thing kung paano kayo magluto ng sisig, ganun din. Ito guys, may twist to kasi ipapalaman ko siya. So at the same time, sisig, tapos papalaman ko sa pita bread. Kaya nilagyan ko siya ng potato. So green onion, lagyan natin green onion. And lagay natin yung beef liver. So sa beef liver, kailangan lutong-luto para masarap. Yung medyo toasted and roasted na yung beef liver natin. So yan, gisa lang natin yan. Tapos yung ingredients natin, lagay na rin natin dyan. So ayan yung frozen minced beef natin. Nati-hati ko kasi medyo frozen yan. So naglagay din ako dyan ng chicken cubes. Guys, again, dun sa ingredients, sa spices pala, kayo na tumantya. Kung anong okay sa panglasa nyo, go ahead. Okay, so ayan na siya guys, luto na. Ayan, nilagay ko na yung potato. So sisig with potato ang lalabas dyan. Pero alam nyo guys, itry nyo to, pamparami at napakasarap. Iba yung texture niya. Tapos yan, gisa nyo lang siya. So again guys, sisig to, so medyo toasted dapat. So hindi pa ako naglalagay ng water dyan kasi gusto ko yung mga sangkap natin, pritong-prito siya. Para amoy na amoy. So hinahayaan ko lang ganyan para maprito yung ilalim, tapos lagay ko na yung spices natin. So yung spices, sugar, onion powder, garlic powder, naglagay din ako ng magic sarap dyan. Tsaka hindi na natin MSG, naglagay din ako dyan. Okay? So tuloy lang natin. So yung toyo, tansyahin nyo na lang. So ginawa ko nyo sa toyo, nilagyan ko ng tubig. Okay, so tuloy lang natin yan. So yan, nangangamoy na yan. Amoy na yung pagkasisig niyan. Tapos pag medyo toasted na siya, malalaman nyo naman kung toasted na yung mga laman Lagyan nyo na ng tubig. So yan, pupulo na siya. Then patuyuin nyo na. So yan na yung pinakasisig natin guys. Ay napakabango niyan. Para mas lalong bumango at sumarap, onion spring. Naglagay rin kayo ng onion spring. Napakasimple lang ng luto na to guys. Napakadali, napakasimple. Pwedeng ipalaman sa tinapay, pwedeng iulam. Nakabili ako kanina ng pita bread. Sabi ko okay to, gawin ko nga to. Tapos naglagay din ako ng egg dyan. So ang mangyayari nito, 2 minuto tayo. So pag natuyo na to, pag okay na to, ipapalaman natin siya sa pita bread. Paano kung walang pita bread? Ordinary tasty guys. Ordinary na milk bread. Pwede na yun. Ipalaman nyo doon. I-toast nyo. Ganun lang kasimple. Kahit wala kayong pita bread. Okay. Guys, yung iba nga ginagawa, yung square na bread, yung tasty, niro-rolling pin nila yun, tsaka nila nilalagay yung palaman. Then, yung last dyan is mag-add na kayo ng mayonnaise. Yung mayonnaise, it's up to you kung gusto yung marami o konti. Ako tama lang nilagay ko kasi ayoko ma-overpowered ng mayonnaise. Gusto ko malasahan yung beef and liver and everything. Okay, so hinahanda ko na yung pita bread natin.
Okay, so guys, ayan na yung finished product natin. Ayan yung pita bread natin, no? So, ang gagawin ko dyan, ipapalaman ko lang yan. So, depende kung gusto yung maraming palaman o tama lang. Mas maganda yung konti lang para hindi masyado nakakaumay kasi sobrang sarap niyan. Tapos, tutupi ko lang siya in half. Okay. Tapos, set aside ko na. Gagawa uli ako ng isa. Hindi nyo na kailangan ilak yan eh. Kasi pag yung pita bread nababad na sa kawali, lumalaki siya, so nagkakaroon na siya ng locking mechanism. Okay, so another one, ganun din, same process. So kung marami kayong pita bread, tipirin nyo na lang yung palaman. Masarap yan with pita bread. At least medyo bawas-bawas tayo sa kanin. Okay, so pagtapos nyan, piprituhin na natin si pita bread. Kailangan ba natin na maglagay ng mantika? Yes, konti lang. Ayan. Lagay tayo ng mantika. As in, konting-konti lang. Napakasarap yan guys, lalo na yung toasted na yung pita bread mo. Ayan, maya-maya baliktarin na natin, for sure luto na yan. Yun. So, ganyan ang itsura niyan guys, hindi siya sunog ha. Tama-tama lang yan. Okay, so yan yung finished product natin. Nakagawa ko ng ilang pieces din, 5 piraso rin yan. And yung pita bread natin, tapos yung isang finished product natin is yan yung sisig natin. Diba, dalawa? So pwede nyong iulam, kanin kayo, kainin yung sisig. May pita bread kayo, yung pita bread ang kainin. Okay guys, thank you very much. Please like, share, and subscribe.